Kaibigan, malaking trabaho ang ginagawa ko. Kinuha ko na yung mga hostas, mga nakaraang video, nakita nyo naman yung plano ko, yung bahagi ng plano kong sinabi sa inyo. Ito na yun, tinanggal ko yung hostas dyan at tatanggalin natin yung mga velvet boxwood. Hindi naman mahirap silang tanggalin dahil may maganda tayong spade, pala ang ginamit natin. Ito nga pala, nagka-discussion kami ni Mrs. T. Hindi niya gustong pinalakihan ko ito. Pero sa ibang video na yon, yan, nakikita nyo yan. Yan yung waterline ng town, ng city, ng town. Ibig sabihin, ang property dito sa bahay, ito, mula dyan, property namin to. Yung kabila, mula doon, papunta na ng kalsada, property ng town. Kaya kung sakali man nagagawa sila ng sidewalk mula dito hanggang doon, maraming lugar. Hindi mangyayari yung kaibigan, lalaban dito yung mga kapitbahay ko dahil gusto namin dito walang sidewalk. Dahil sa luma ang town na to at back then walang sidewalk talaga yung iba. Kaya napapansin niyo, walang mga sidewalk dito. Kaya ito, parang sa amin na ito. At hindi ka talaga pwede magtanim dito, pero allow yun, maraming gumagawa nun. Itong ang si liver tree ay tinanim nila. Pine tree to noon, pero namatay na yung pine tree, so pinutol nila yan. Kaya pag pinuputol, tinataniman yun ng panibago. Okay, meron pa ritong pine tree noon, dahil property na namin yun, at namatay din somewhere here. 15 years na yata nakakaraan nun, ay kami ang nagbayad ng arborist para magputol. Kaya at hindi na namin tinaniman, I don't know kung ano nangyari, pero hindi namin tinaniman ng panibagong puno. Kaya ang original na natitira pa, 3 pine trees yun ay itong pine tree na to. Mukhang magtatagal pa yan, another 20-30 years. Kaya well, yun nga ang bala ko. Tatanggalin ko at lalagyan natin ilalagay natin yung hydrangea na kinuha natin na i-video ko na rin yan. Ito sila, ito yung hilera na yan, itong maging silbing bakod natin. I'm disappointed here, pero okay lang. Ang ating paksa ngayon, ang ating ay tungkol dito sa ito ay hilera ng hostas na nakikita ninyo. Pero naglagay din ako dyan mahilig ako magsingit ng kung ano-ano, ng tulips at allium. Itong hilera to, kung babalikan niyo mga luma namin sa channel ko ng larawan at mga videos, may kita ninyo na pagdating ng spring, pagpasok ng spring, ay nag-uumpisa ditong lumaki, puno to ng tulips, napakaganda. Katapos ng tulips, habang namumutakti na sila ng ganda or yung iba nagda-die down na, ay saka naman umuusbong ang aming nilagay kong hostas. Kaya sa pagdating ng summer, wala ng tulips, nandito ang hostas at nandiyan nga yung ating boxwood. Magbabago lahat. Alright, here we go. Okay, all good? Alright. Okay kaibigan, si Bunsuni ang may hawak ng camera. Thank you Bunsuni. Papakita ko sa inyo nung mangyayari kapag binunot ninyo ang tulips. Alright? Ang tulip bulbs. Dahil nahihimlay ang tulips dito, tapos na siya na magbunga at mamulaklak, nag-die down na siya, nasa lupa na uli siya yung kanyang bulbs. Meron na siyang energy, lakas ng karamihan sa kanila, yung mga mature na bulbs, ay naghihintay sila muli para sa next spring. Dahil nagambala ko sila, tinanggal ko ang kanilang bulbs. Yung bulbs mismo parang sibuyas sa atin, di ba? Ay hindi na natin pwedeng ibalik. Hindi ko na pwedeng ibalik sa lupa o itanim sila somewhere else. Ang gagawin na, ang tamang paraan nun ay i-keep nyo sila. Kunin nyo sila, patuyuin, make sure na tuyo sila. Huwag nyo hugasan para hindi magka-mold. Patuyuin nyo sila ng mga 1 linggo. At kapag alam nyo sapat na ang tuyo nila, pag alam nyo yung balat nila ay crispy na, di ba? Yung madaling matanggal, ay saka nyo sila i-imbak, i-store nyo sila sa
sa madilim, malamig, at tagong lugar. Hindi basa, hindi super init. Tama lang, 65, 70 degrees Fahrenheit. Yung mga ganon. Cool, kumbaga. Hindi freezing din. Kaya, at once na magawa ninyo yon, saka nyo sila itatanim lamang sa buwan ng October or November. Dito sa Canada, kung saan may tunay na winter. Pwede rin yun sa may mga winter, tunay na winter sa US. Kaya kailangan nilang ibabalik lang natin nila sa lupa, itatanim sa fall season na nga. Okay? Ito siya, anak. Let's show you. Ito yung mga nabungkal ko. Okay, hindi ito mo ba na? Ito yung mga nabungkal ko. Ito sila. Ito yung mature na. Okay? Ito yung mga ibubukod ko naman yung maliliit. At ito yung mga maliliit. Boblets ang tawag nila. Alright? Kaya focus namin to. At may mas maliit pa dito. Alright? Meron pang mas maliit pa yata. At meron pa itong napakaliit. Kikita nyo ba? Ang mga ito hindi ko ibubukod ko ito. Ibubukod ko ito. Lahat ng maliliit, pagsasama-samahin ko. At yung mga malalaki naman, yung mga mature na, ganito mga size nila, mature na to. Ito ang ating itatanim. Pwede ka na mag-zoom out, anak. Pwede. Ito ang ating itatanim sa ating gustong hardin. Okay? Okay lang, anak? Okay. At ito makikita nyo mamumulaklak ng napaganda sa susunod na taon na spring. Pero itong maliliit, kaibigan, ay hindi pa sila handa. Kailangan pa nila ng 2-3 taon para lumaki sila katulad nito. Kaya ang mangyayari dito, itatabi ko sila, hindi ko sila pagsasamahin, itatago ko sila maliliit sa isang lugar kung saan hindi sila magagambala at maghihintay tayo ng 2 season, 3 season para ilipat sila kung saan natin gusto para may pakita makita ng lahat ang ganda ng kanilang bulaklak. Kaya hindi pa to handa. Kailangan nila hindi pa sapat ang enerhiya nilang nakukuha ngayon. Pero hindi to masasayang. Maghintay lang tayo ng 3 taon, 2 taon. Kaya meron akong lugar na paglalagyan nito sa tagiliran ng bahay kung saan hindi sila maistorbo at magpapalakas sila. Itong malalaki, napakarami ko nito at itong itatanim ko. Hindi ko pa alam kung saan dahil itong bed na to ay iba ang aming ilalagay o ilalagay ko. Papakita ko pa sa inyo ang iba pang mga nabungkal ko bukod dito. Halika anak, pakita natin. Ito pa yung mga nabungkal ko. You see that? At ito pa ang marami. Yan ang mga hindi yan sibuyas kaibigan, kundi ito ay mga tulips na halo-halo ng maliliit at ang malalaki. Okay? At ilalagay ko sila, patutuyin ko sila single file sa dyaryo o sa net kung saan makapagpatayo talaga ito yung hangin. At ngayon papakita ko sa inyo, malapit na tayong matapos anak, papakita ko sa inyo kung paano ako magbungkal. Tindig ka dyan anak, magbubukal tayo ng zoom up. Mag-step, makita mo. Dali, papakita ko sa kanila. Lalagay ko sila dito. Okay? Diyan sila. Kukuha tayo ng iba na sabihin ko sa inyong nakatago dito. Okay? Nag-uumpisa ako dito sa gilid kasi marami dito. Ngayong natapos na ako, ang gagawin ko, few inches mula doon sa tagiliran ay magbubungkal ako at makita ninyo taas ang chance na itong mga ugat, pag may nakita kayong ganitong ugat, ang chance na nun may laman. Kita nyo to, ayan siya, may maliit, may malaki. Mukhang isa lang nakita ko, 2, ayan sila. Okay, ilalagay ko sila dito at kukapalin tayo ng ilan. Yung iba,
pag minamalas, nahati ko, tinatamaan ko. Ngayon, okay lang yun sa dami natin. Ito, may nakita pa ako. Kaya, ito, look at this. Anak, tingnan mo to. Ito ang bungkos. Yan sila. Yun ang itsura nila, kaibigan. Ilagay ko sa pala. Yan ang itsura nila. At not too close, so makikita nila anak yung iba ko makukuha. See that? Ngayon ko makukuha pa ako, kalkal pa. Kaya nandito ako, kanina pa ako nandito, and I thought magbibideo ako sa inyo. Bihira nyo makita to. Kaya ang kaibigan nyo rito ay pala. Okay? Yan sila. Again, kaibigan, para siyang sibuyas, pero hindi. Okay, ilang minuto na yun, anak? Stay there. Ilang minuto na yan? How many minutes? Okay, 7. Oh, let's see. There you go. Katulad ng sabi ko, minsan tatamaan ninyo kung hindi kayo maingat. Pero that's fine, so sobrang dami nito. Hindi na, okay na. Hindi na problema yon. There you go. Again, may tinamaan na naman ako. Pero, may tatamaan ka. Oh, ito. Nahati ko. Kaya, ngayon, ito siya maliit. Okay? Itutuloy ko na ito bukas dahil gabi na. Ito ang magiging gagawin ko bukas, Lunes. At napakarami nila, kaibigan. Ayan. Natutuyuin natin. At hindi ko pa alam kung anong itatanim ko dito. Maaaring gawin ko tong lawn, damo. Pero ayoko eh. Kaya kakusapin ko si Mrs. T. Gusto niya ng lawn, maliit na daw yung lawn namin. Pero it's fine para sa akin. Kaya ngayon, yan ang kulay. May balat siya. Yan ang kulay ng tulips. May papakita ko sa inyo another form ng tube. Okay? At ito ay, anak, on your left. Ito mga puti na to na para naman patatas. Ito ay allium. Ang allium, kaibigan, itong malaki niyang size. At ito naman yung maliit. Kapareho ng sinabi ko, ibubukod natin yung maliit. We'll see. Marami rin kami nito. At ito naman ay yung allium na kulay purple, azul purple. Ito yung papakita ko sa inyo dito sa screen kung anong itsura niya. Para siyang, alam niyo yung kung nagbabasa kayo kasama ng mga anak ninyo, sa mga parents dyan, o yung mahilig sa mga children's book. Yung Dr. Seuss, meron silang puno doon sa libro nila, even sa movies, na parang lollipop. Ganito yon. Bilog siya na ang kanyang katawan ay tangkay. Kaya maganda rin siya. Nandito siya kaya natanggal ko, nakuha ko. Kaya ito siya, paki-focus anak nitong there you go. Kulay puti siya. Yung pagkakaiba nila, ito ang tulips. Alright? Okay, meron pa akong tulips dito. Alright anak, sa akin. Okay, dito na ako magpapaalam sa inyo. Again, salamat kay Bunsuni. Tinawag ko lang siya. She's doing something. Actually, kumakain na siya eh. Hindi ako kasama nila ngayon sa pagkain. Pero yeah, it's Sunday. And next week is another week. Umpisa namin ng weekdays natin. At hope maging productive tayo, kayo, this coming week. Itong buong weekdays na to. Hope you had a great blast weekend. Dahil samantalayin natin habang marami pang mga araw, di ba? Dahil ilang linggo na lang ay maging malamig na at
magbago na ang kulay ng mga puno, ng mga halaman, ng mga dahon. Abangan ninyo ang iba ko pang mga videos, pagpifix ng sakyan, pagbibisikleta. Marami akong mga videos sa sakyan, sa mga pagpifix ng sakyan, DIYs at pagbibisikleta. I'm gaining confidence na sa pagbibisikleta, kaya abangan ninyo yun. It may not be uploaded here, dito sa channel na to. It'll be somewhere else, another channel na ginawa ko. Take care guys, and have a great week. Happy Monday. Hanggang sa muli, padayon. Thank you, anak.